Walang humpay na malakas na pag-ulan ang gumising sa ilang residente ng Occidental Mindoro ngayong umaga at dulot yan ang hanging habagat na patuloy na pinapalakas ang bagyong Inday. Para nga sa update live mula sa San Jose, Occidental Mindoro, may express report si Mon Gualvez. Mon, pakilarawan naman sa amin kung gaano na ba kalakas ang ulan dyan nga sa buong magdamag. Yes, Nikki, alam mo, magmula kanina, wala nang tigil yung malakas na ulan na nararanasan sa malaking bahagi ng probinsya, gaya na lamang dito sa bayan ng San Jose, sa Occidental Mindoro, kung saan bumagsak yung malakas na ulan sa barangay Murta, kung nasaan kami kanina, sa naturang bayan na sinasabayan pa ng pabugso-bugsong hampas ng malalakas na hangin. Halos mag-zero visibility na nga sa ibang bahagi ng lugar dahil sa tindi ng lakas ng ulan. Ang problema, nananatiling madilim pa ang ulap na nagbabadya ng panibagong ulang posibleng ibagsak pa sa lugar sa mga susunod na oras. Habang sa bayan naman ng Mamburao, bumuhos din ang malakas na ulan sa Barangay 7. Ang matindi, sinasabayan pa ito ng mga pagkidlat at pagkulog dahil dito sa anunsyo ng Occidental Mindoro PDRRMO na nanatiling nakataas pa rin ang blue alert status sa buong probinsya. Ibig sabihin, on standby at pinabantayan nila ngayon ang mga level ng ilog. Oras kasi na umabot sa malapit na sa critical level ang mga ito, agad ipatutupad naman ng preemptive evacuation sa mga apektadong barangay. Pero so far, sa huling monitoring ng PDRRMO sa mga major rivers ng probinsya, halos normal pa naman daw ang level ng tubig dito. Lalo't noong mga nakaraang linggo talagang halos maubos na yung tubig dahil sa nararanasan namang init ng panahon. Kaya malaking bagay daw sa kanila na malagyan ng konting tubig. Huwag lang daw talaga magtuloy-tuloy ng 2-3 araw itong pag-ulan dahil hindi malabong umapo ang mga ilog na magresulta ng labis na pagbabaha sa probinsya. Nikki? Mon, kamusta yung relief supplies dyan nga sa Mindoro? Kasi nahihirapan silang makarating dyan, no? Wala kasing biyahe ng ilang barko. Oo. Actually, Nikki, naka-standby naman, naka-preposition sa province ang malaking bilang ng supplies in case na kailanganin kapag may mga nagsilikas na ng mga residente. So naka-preposition na in strategic areas dito sa buong probinsya ng Occidental Mindoro lahat ng mga relief goods ng DSWD maging ng mga lokal na pamahalaan oras na kailanganin. Sa ngayon, on standby at naka-ready lamang ang mga residente if ever na kailanganin lumikas. Ayaw din kasi talaga muna nilang umalis sa kanilang mga bahay, lalo't normal pa naman yung level ng tubig sa ilog at medyo uncomfortable lang din do kasi sa kanila kapag nag-i-stay sa mga evacuation center. But then again, nakahanda ang lokal na pamahalaan at ang provincial government sa mga pangangailangan in case na magkaroon ng labis na pagbabaha dito sa lugar. Nikki? Mon, di ba habagat ang nagpapaulan dyan sa Mindoro? Posible pa rin bang isama yung wind signals? At kung hindi, anong susunding senyales para magpatupad ng forced evacuation? Sa ngayon, Nikki, yes, wala naman nakataas na storm warning signal dito sa buong probinsya ng Occidental Mindoro. Kaya nga actually, sinasabi din ng Philippine Ports Authority, pwede pa rin naman talagang maglayag ang mga barko pero nakadepende na ngayon, nagdesisyon na yung mga shipping lines on their own to cancel their trips and all. So technically, pwede naman talagang bumiyahe pero yung sa basehan o batayan para nga magpatupad ng preemptive evacuation, nakabase sila sa monitoring nila sa mga ilog. Dito kasi sa Occidental Mindoro, para may picture tayo, no? Talaga ang pinaka-cause ng kanilang mga pagbaha dito ay yung napakababaw ng mga ilog na mabilis umapaw. So, meron silang leveling doon at kapag umabot na sa almost critical, that's the time that they will need to do preemptive evacuation sa mga residente. Sa ngayon, wala. Nasa normal pa. Actually, below normal pa nga yung mga level ng ilog kaya wala pa namang dapat ikabahala. Yun nga lang, kapag nagtuloy-tuloy itong pag-ulan, doon makikita yung pagtaas ng level ng tubig sa ilog, lalo't galing sa bundok, talagang madalas sa inuulan din daw, yun ang minsan nakakaranas naman ng malakas na ragasan ng tubig sa mga kailugan dito sa lugar. Nikki? Yan ang express report ni Mon Gualvez live mula sa San Jose, Occidental Mindoro. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.